May mga panahon na napakamahal ng talong sa palengke man o sa grocery. Sa ngayon ay medyo mura-mura pa. At habang mura pa, mag-practice na tayo magtanim ng talong kahit sa mga container lang nang sa mga susunod na buwan na mahal na ang talong, hindi na natin kailangang bumili. Kaya sa bidyong ito ay talakayin natin ang tamang pagpupunla, pag-aalaga at pagbibigay ng mga pataba para masigurado natin ang ating tanim ay mamumunga. Ang mga buto ng talong ay karaniwang pinapatubo muna sa mga seedling trays. Sa ganitong paraan, mas napapangalagaan natin ang mga binhi at mas napapadali ang paglilipat tanim. Pero kung wala kayong seedling trays ay pwede itong patubuin sa mga plastic cups o sa mga maliliit na container. At syempre pa, importante ang kalidad ng lupa na ating gagamitin. Ito ay dapat na mataba at buhaghag. At kung wala ka pang idea kung paano ang paghahalo ng isang magandang uri ng potting mix, ilalagay ko sa description ang link ng video. Tandaan din po natin na ang pagpapatubo ng anumang uri ng buto ay dapat nakalagay sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw. Dahil kapag ito ay hindi nasisikatan ng araw, ito ay magriresulta sa pagkakaroon ng mga mahahabang katawan o yung tinatawag na leggy. Yun nga lang, kapag nasa arawan, huwag hayaang sobrang natutuyo ang lupa. Dahil maaaring magresulta ito sa pagkamatay ng buto o mas mabagal na pagtubo. At kapag umulan naman, ilagay pansamantala sa isang lugar na hindi mauulanan. Pagkalipas lamang ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tutubo na. Ano pa man, ang bilis o haba ng pagtubo ng buto ay nakabatay sa uri ng klima ng inyong lugar. At kapag nagkaroon na ng 4 o higit pang dahon, ito ay maaari mo nang ilipat sa mas malaking taniman o kung saan mo siya palalakihin. Dito ay mag-uumpisa na tayo magbigay ng pataba na tutulong sa kanya para sa mas mabilis na paglaki at pagkakaroon ng mga malalapad at berdeng dahon. Ito ang tinatawag na vegetative stage ng halaman. At sa mga panahong ito ay nirerekomenda ko ang paggamit ng mga natural na pataba kagaya ng fish amino acids at fermented plant juice. Alin man sa dalawang ito ay maaari nating gamitin. At kung sakaling hindi mo pa alam paano ginagawa ang dalawang ito at ang tamang aplikasyon ay ilalagay ko sa description ang mga link ng videos. Ang vegetative stage ay matatapos kapag nagkaroon na ng mga bulaklak. At upang masigurado natin na ang mga bulaklak ay hindi mahuhulog at magtuloy na maging bunga, umpisahan ang pagbibigay ng calphos o calcium phosphate. Ito ang magpapatibay ng mga sanga, katawan at kapit ng mga bulaklak. Sa panahon ding ito na pumapasok na ang halaman sa fruiting stage o pamumunga, isabay na rin ang pagbibigay ng pataba na tutulong sa halaman upang makapag-produce ng maraming bulaklak. Nirerekomenda ko ang pagbibigay ng fermented fruit juice o kaya naman ay seaweed foliar fertilizer. Ang dalawang ito ay nagtataglay ng potassium na kailangan ng halaman para maisaayos ang kanyang sistemang reproduksyon. At muli, ilalagay ko sa description ang link ng mga videos kung paano ito ginagawa at ang tamang aplikasyon. Ang mga natural na pataba na ating mga nabanggit ay dumadaan sa fermentasyon o pagbuburo mula 1 linggo hanggang 1 buwan. Kaya naman mas mainam kung bago pa tayo magpunla ng mga buto, nakagawa na tayo ng mga patabang nabanggit. Ang mga ito ay mga natural na mas ligtas na gamitin lalo na kung ang ating itinatanim ay pansariling konsumo. Mahalaga ang regular na pagsusuri o pagbabantay kung ang ating tanim ay nagsisimula ng mapeste. Ito ay dapat na maagapan at huwag nang hintayin na magmukhang kulambo ang mga dahon. At ang pinakamabisang paraan upang masugpo o mapigilan ang 200 uri ng peste na posibleng sumalakay sa ating mga tanim ay ang paggamit ng neem pesticide. Ang neem oil ay nabibili sa mga garden store at online. At ito ay isang natural na pestisidyo na ligtas na gamitin para sa ating mga tanim. Ang paggawa ng neem pesticide ay mapapanood din dito sa ating channel. Tingnan na lamang sa description ang link ng video.
Karaniwang makakapag-ani tayo ng talong pagkalipas ng 3 buwan o higit pa. Depende sa variety o uri ng talong na ating itinanim. Sulit naman ang iyong paghihintay dahil ang pagbunga nito ay tuloy-tuloy at maaaring umabot pa ng ilang buwan sa patuloy na pag-ani. Gawin lamang ang patuloy na pagbibigay ng mga pataba. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.